Nasa ating po linya ngayon si Attorney Nery Colmenares, ang chairman po ng Bayan Muna sa napaka-importanteng paksa. Good morning po, Congressman, Attorney. Good morning, sir. Good morning, Ted. Good morning, DJ Chacha. At sa lahat po ng mga viewers ninyo. Thank you for your time, sir, and thank you for finding time ho before kayo maging abala ngayong buong umagang ito. Ngayon daw ho kayo dudulog sa Supreme Court para questionin po ang constitutionality nitong Maharlika Investment Fund na ito. Tama, Ted. Ngayong umaga, ang plano namin ay dumulog na sa Korte Suprema para questionin ang Maharlika, lalo na't naglaan na pala yung ng at least 75 billion pesos ang Land Bank at DBP sa Maharlika, kahit hindi pa natin kilala kung sino yung mga direktor nito, no? Sino ang mga fund managers nito. Parang napakadelikado ng pondong yan, kaya sabi namin dulog na tayo sa Korte Suprema para mahinto naman yung paglagak ng malaking public funds sa Maharlika sa gitna ng kahirapan ng ating taong bayan ngayon. Opo. So, sir, pwede ho ba ninyong maipaliwanag lang sa amin ano hong mga bahagi ng aprobado ng batas o maging perhaps baka IRR ang inyo pong questionin sa Supreme Court? Ang batas talaga ang questionin namin sa tatlong constitutional grounds. Una, ihilera ko lang muna, Ted. Una, hindi siya dumaan sa constitutional requirement ng test of economic viability. Sa gitna ng kahirapan ngayon, Ted, no, at sa walang pondo, walang budget, mataas na presyo ng bilihin, mataas na utang, ilalagay natin sa isang korporasyon na hindi naman natin alam kung kikita o hindi, at delikado na malustay o wala ang public funds sa Maharlika dahil hindi naman siya tested kung talagang kikita siya. Pangalawa, nag-infringe siya sa independence ng Bangko Sentral, no? Nakalagay sa konstitusyon na ang Bangko Sentral ay dapat independent monetary board, pero masasangkot siya sa Maharlika na hindi independent sa Malacanang, at ang pangamba dyan ay maaring malustay ang pondo dyan sa korupsyon o sa cronyism, yung pinapaboran yung ilang mga kasosyong o kaibigang negosyante, at hindi dapat masangkot sa ganong tipong organisasyon ang BSP dahil independent siya. At pangatlo, nilabag niya ang constitutional provision na dapat dumaan sa 3 readings in 3 separate days ang isang bill bago maging batas, batay sa isang walang batayan na Presidential Certification of Emergency, dahil wala namang emergency para i-shortcut ng Malacanang ang 3 readings na legislative requirements sa konstitusyon. At pangalawa, labag niya rin ang constitutional provision na pag pumasa na ang batas on the 3rd and final reading, hindi na pwedeng baguhin niya sino-sino man, kundi unless i-convene mo muli ang Kongreso. Alam nyo, nakasinidye, noon, suspended na ang session sa Congress nung pinasa ang Maharlika, at later on, pinalitan nila ang laman nito na labag na yan sa Constitution. So yung 3 grounds na yun, Ted, ang basis ng petisyon namin sa Korte Suprema ngayong araw. Opo. So pati nga po yung sinasabi po na babago ng mga provision na idinaan na lamang sa Viber group nitong ilang mga senador, ang inyo pong questionin. Ano ang prayer natin dito, Attorney? What is your prayer? Kayo ba'y humihingi ng temporary restraining order dito para hindi sila muna gumalaw at mag-allocate ng pera at bumuo ng korporasyon? Tama ka, Ted. Humingi kami dito muna ng TRO o injunction, no? Para hindi muna ito, kasi anhin pa yung damo kung patay na ang kabayo, at naglalagak na nga ng pondo ngayon. Nag-hire na sila ng kung sino-sinong empleyado, di ba? At pangalawa, syempre, aming ginigiit na sa prayer na inalify ang Maharlika Investment Fund para dahil sa paglabag niya sa konstitusyon, at hindi maaring payagan ng Korte Suprema na ang ating Kongreso ay, ang ating mga batas ay ipapasa na lang ng hindi man lang dumaan sa tamang proseso, hindi man lang nakilatis ng mga kongresista at senador dahil lang sinertify na emergency
ng presidente. Okay, sige. Sir, dati po kasi naalala ko yung dati hong Solgen, ano po, nung panahon ng Duterte administration, meron siyang isinasampa sa Supreme Court na may mga ginagamit na kataga, ano, na urgent ito, no? Kumbaga napaka-importante at ang Supreme Court tumutugong kaagad at agad kumaaksyon, no? Dito ho ba ano po ang ginamit yung mga salita dito? Sa urgency ng inyo pong kung sa tingin po ninyo para maiwasan ho yung pong paglalagak agad ng pondo at pagkuha ng mga supposed to be po mga empleyado ng korporasyon. Ano po ang inyong ginamit ditong salita? Well, ni-replead namin yung buong petisyon para bigyan ng aming prayer for an injunction, no, or a TRO. At sinabi namin na naglagak na ng pondo. Ang Land Bank tsaka DBP. And in fact, nag-hire na sila ng mga empleyado, yung mga fund manager sa Limbawa na delikado yan, Ted. Kung di mo alam kung yung fund manager na yan kakampi yan ng isang korporasyon kasi sila naman ang may experts dyan. At yung pondo dyan sa Maharlika ay maaring ipaboran yung korporasyon na yon dahil doon siya nanggaling, siya ay executive dati doon. So, yun ang nilahad namin sa Korte Suprema na sana mag-aksyon muna kayo habang naghihintay kasi nagsimula na sila kaagad-agad na kahit hindi pa natin kilala ang board. Parang bakit tayo maglalagak ng hundreds of billions of pesos sa isang korporasyon na hindi nga natin kilala ang 6 na board members ng Maharlika. So, basically yun ang parang ginamit naming rason sa Korte Suprema para humingi ng TRO. Okay. Sino po ang inyong katuwang dito sa pagbuo ng petition na ito at gaano kakapal ito? Ilang pahina po ito? Ang pahina ay mga 57 pages kung hindi ako magkamali kahapon. Ang katuwang namin, ang lead na petitioner ay si Senator Coco Pimentel. Ako, Congressman Sarate ng Bayan Muna at si dating Congressman Ferdy Gaite ng Bayan Muna. So 4 kami ang petitioners dito at ang respondent namin dito ay syempre yung Malacanang si Executive Secretary through E.S. Bersamin at yung House at Senate at si Secretary Jokno. 4 din yung respondent sa petition na ito. Okay. What time kayo tutungo po ng Korte Suprema to file this petition, sir? Well, we're hoping na 11 a.m. ma-file na namin. Kailangan lang namin, Ted, kasi requirement na ilagyan ng mail, padalhan ng kopya ang Solicitor General at ang mga respondent bago namin i-file. So what will be the title, sir, of your petition? It's a petition for certiorari, to nullify the Maharlika Investment Fund Law. Ng 3 constitutional grounds na Opo. Petition for certiorari and prayer for injunction. Yes, with prayer. May prayer for temporary injunction. Okay, sige po. May tanong po si Chacha, please. Go, Chacha. Yes po. Attorney Neri, ito pong may kinalaman sa confidential funds. May plano din po ba ang grupo ninyo na dalhin po ito sa Korte Suprema? Well, aralin namin yan. At syempre, may plano talagang questionin yan kasi grabe naman, para bagang ang kwento nga dyan, narinig ko kahapon sa isang discussion, parang naglagak ng 125 million sa isang wala sa item, sa budgetary item. Tapos ginastos yun in 19 days. At hanggang ngayon, hindi namin makita dapat may resibo yan, dapat may mga documents yan. Kasi hindi naman siya confidential sa simula Contingent fund siya na dapat regularly audited yung contingent fund, no? So hindi pwedeng ang gagawin natin ay ilipat lang sa confidential fund. Wala na siyang resibo, di ba? Kasi otherwise, ang gagawin ng lahat ng public officials sa Pilipinas, lahat ng auditable nila ng mga pondo, ilipat lang nila sa confidential, di wala na, angangana tayo dito. So, questionin namin kasi hindi pwedeng may confidential fund. Hindi lang sa OVP, lahat ng agency, dapat panahon na
na tapusin ito at tuldukan na ang kanilang obsession na magkaroon ng confidential fund kahit hindi naman nila kailangan, lalo na wala naman silang alam paano gamitin itong mga confidential fund at hindi naman sila security agencies na namamahala ng intelligence work. Sa mga nangyayari po ngayon, halimbawa na lang unahin natin yung tungkol sa Maharlika Investment Fund. Madami po ang tumututol dyan dito sa confidential funds. Marami din ang nag-iingay na sana merong mga makapagpaliwanag. Pero natutuloy pa rin eh. Di ba itong Maharlika Investment Fund, nandiyan pa rin, nakapaglagak na, may pondo na pong nakalaan sa confidential funds. Wala pa rin makapagpaliwanag eh. Hanggang saan po ba nyo ilalaban ito? Hindi po talaga kayo mawawalan ng pag-asa, tutuloy pa rin. Kahit na iilan lamang po ang nandoon sa oposisyon sa Kamara. Yes, alam mo naman, ako, eternal optimist ako, DJ Chacha, na pag tama naman yung nilalaban mo, darating ang panalo mo yan. At saan ito ilalaban, ako palagi kong sinasabi yan, sa karanasan ko dyan sa Kongreso, may 3 larangan na mahalaga sa laban. 3 KKK. Ang una, dahil sa Kongreso kami, di syempre ilaban sa Kongreso, mag-file ng mga bilyan. Pangalawa, sa Korte, dahil mga abogado naman kami, so ilaban sa Korte, para naman ma-nullify yung confidential fund na yan. At syempre, sa protesta at paglabas ng taong bayan ang hinaing niya. So yun, doon namin dadalhin ang laban sa Korte, sa Kongreso at sa kalsada para kasama ang taong bayan sa laban na ito. Ang ganda nung ginamit yung salita, no? Eternal optimist. Ang taong bayan naman po, anong po pwede naming gawin sa mga ganitong klase ng pagkakataon? Sa maraming issue, halimbawa sa confidential fund, no, ang sabi ko nga ang isang laban sa Kongreso, di sabihan nyo ang inyong mga kongresista po sana. Sa buong bansa ito, lahat ng district congressman nyo at senador na rin, pag mapadpad sa lugar nyo, na sana naman tanggalin na yung confidential fund sa budget. Ang Kongreso ang may power over the purse. Kami ang hindi na pala ako congressman. Ang Kongreso ang nagdidesisyon kung sinong bigyan at sinong hindi. So ultimately, kung bigyan nila ng pondo ang mga civilian agencies ng confidential fund, parang kasabwat na sila doon sa paglustay ng pondo ng taong bayan. At may karapatan ang mga constituency ng isang congressman na sabihin sa kanya, huwag kang bumoto dyan, in fact, labanan mo yan. Pangalawa, syempre sa kalsada, nandyan naman kailangan ang kalsada, sa kalsada ka. Ibig lang naman sabihin yung protesta. It could be through social media, it could be through holding of forums o mga diskusyon na kung saan napapaliwanag ang mga punto. So all these things, raising the awareness of public on issues like this. Kasi sometimes hindi ganun kadali intindihin yung mga punto na ito. Mahalaga ang partisipasyon ng publiko. Alam mo, nabanggit ko kanina, DJ Chacha, marami naman tayong laban sa kung ano-anong mga bagay-bagay, no? Sa Korte, sa Kongreso, sa kalsada. Pero ang pinaka-major na victories ng taong bayan sa kalsada nanalo tayo sa EDSA 1, kalsada, EDSA 2, kalsada. Yung Chacha, yung labanan ng Chacha ni Duterte at iba pang mga presidente ni Arroyo, kalsada rin yung protesta, ibig ko sabihin. Protesta ang nanalo doon. Yung umatras sila sa pork barrel, protesta rin yun. Napaatras ng taong bayan, kaya may lesson ako dyan sa Kongreso na natutunan sa 3 termino ko dyan Paminsan-minsan, ang gobyerno napipilitang gawin ang hindi niya gusto, depende sa pagtutol ng tao sa labas ng Kongreso. Kaya yun siguro ang mensahe ko sa taong bayan, hindi ibig sabihin, hindi kayo abogado, hindi kayo kongresista, hindi kayo bahagi ng laban. Bahagi pa rin po kayo sa 3 larangan na yan, hindi lang sa kalsada, kundi sa laban sa Kongreso at laban sa Korte. Ang sistil lang ngayon, kung magpapakalsada tayo, baka sabihin, komunista na kami. Hindi yun. Baka tayo ang masisi kung bakit kakaunti ang mag-enroll ulit next year. Oo. Attorney. Ang hirap po kasi ngayon kapag ikaw kumbaga iyong gamitin ng iyong karapatan for airing your grievance sa kalsada o kahit na saan, naandoon lagi yung bintang na ikaw ikaw ay makakaliwa at ultimo nga ombudsman ngayon pinagbabawalan na yung pangungomentaryo sa SALN
at maging yung sa publiko ng mga COA reports itong nangyayari ngayon sa ating bayan, Attorney Neri? Marami na rin ako, Ted, na kita o na mga protesta sa iba't ibang bansa. Ngayon sa Pilipinas lang ako nakarinig na nang yung nagpo-protesta CPP, NPA agad, di ba? Parang hindi ko yan narinig sa iba pang mga bansa na may protesta. So, ang sa kanila, siyempre kung diktador ang presidente, di sinusupresyon. Pag demokrasya naman, di hinahayaan yon. Pero hindi niya ini-stifle just because CPP-NPA ka. Kahit dito sa Pilipinas, sa totoo lang, haba-haba na ng mga rallies dito sa Pilipinas. Ngayon lang ito at lalong lumakas yun ng panahon ni President Duterte yung red tagging. Pero ang good news yan, Ted, parang wala na naniniwala sa kanila kasi lahat na lang ba CPP, NPA, madre, pare, artista, abogado, eskwelahan, lahat na lang ni-red tag nila. So parang sabi ng hindi lang aktivista, sabi ng mamamayan, andyan na naman kayo, red tag na naman. So tingin ko unti-unti naman na yan ng taong bayan na ngayon parang naging badge of honor ang red tagging kasi ibig sabihin effective yung protest mo kaya kanila nire-red tag kasi kung hindi naman effective hindi ka naman nila papansinin. So siguro ganun lang talaga. Even if you believe what you're doing is right, you have to do something and kung ano man yung ibato nila sa'yo, whether EDSA yan ng una o laban yan sa Chacha o laban sa pork barrel, lahat yan kung tingin mo tama, ano pa man ang ibato nila sa'yo, hindi naman yan totoo. Ituloy lang yung laban. At kailangan yan, ang solusyon katulad sa paglustay ng public funds, kailangan ng taong bayan, masolusyonan yan, lalo sa gitna ng kahirapan ngayon at kawalan ng ayuda mula sa gobyerno. Salamat na marami, Congressman Attorney Nery Colmenares, dito po sa usapin po ng inyong pagsasampa ng question sa Supreme Court. No? You are going through the process, ika nga, dito po sa controversial na Maharlika Investment Fund law na ito. At kami po nananalig na pakikinggan po kayo ng Supreme Court at agad-agad na maglalabas ng injunction para muna pag-usapan po ang lahat ng ito, legalidad, bago po tayo gumasta dito po sa korporasyon na kanilang tangkang bubuuin. Congressman, mabuhay po. Salamat na marami. Godspeed, sir. Maraming salamat po, Ted, DJ Chacha, at maraming salamat po sa inyong lahat. Good morning po. Thank you. Si former Bayan Muna Party List Rep and Nery Colmenares. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.